Bakit kailangan mag-update sa ating ibunan? Third Quarter Breeding Report o yung tinatawag nating QBR. So ito po yung ating pag-uusapan sa bidyong ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating munting channel, Olen, Avery at iba pa. At kung bagong viewers po kayo at napadaan kayo at gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi ako ng favor, pakisubscribe po yung ating channel, Olen, Avery at iba pa. So yung pag-uusapan natin mga kahabi ay bakit kailangan mag-update sa ating mga ibunan third quarter breeding report. So ito po yung ating mandato na ibinigay sa atin ng DNR. Para po ito sa mga Certificate of Wildlife Permittee o yung CWR holder. So pag wala pa po kayong CWR holder ay hindi naman po kayong inuobliga. So ito lamang topic natin ay para doon sa may mga CWR holder po. So tulad nating CWR tayo holder ay kailangan nating mag-update kada 3 buwan sa ating ibunan. Dahil ito po yung ating mandato, ito po yung policy, ito po yung rules and regulation ng DNR na obligasyon po natin na nakalagay po sa ating pinanghahawakan na Certificate of Wildlife Registration. So ganun din po yung katanungan, komento ng ating kahabi na si Eduardo Jr. Katies. So subukan po nating mapaliwanagan, makapagbahagi tayo na kahit malilit na mga kapamaraanan sa kanyang mga katanungan at komento. So ito po yung sabi ni kahabi Eduardo Jr. Katies. Tignan ko agad yung kakukuha ko lang na CWR. So marami po salamat at meron na po siyang CWR at isa na po siyang CWR holder. Meron nga ang 1 week after birth na regulation. Pero hindi kaya para sa non-bird species ito kasi dapat ang term ay hatch, hindi birth. Tama naman po si kahabi Eduardo Jr. Ang paglabas ba ng itlog mula sa ibon birth na ba? O 18 to 21 days, 3 weeks pagka-hatch tapos hindi pa sure kung mabubuhay. So ito lang muna yung ating bibigyan ng kasagutan. Doon po, tama po, after 1 week, dati po, kahabi, nais ko lang pong i-share, noong mga previous year, 2024 hanggang 2025, 1 year po, ay nagsasubmit lamang po ako ng quarterly breeding report. So ibig sabihin, sa loob ng 1 buwan ay meron lang 4 na beses ako nagsasubmit. Kada 3 buwan. So yun po yung aking nakasanayan na pagsasubmit ng QBR. Ngunit nung pagdating ng Enforcement Division ng DNR ay pinaliwanag sa amin na ganito dapat ang gagawin na pag merong hatch na species ay kailangan i-report. At nakasaad din po ito sa regulation ng CWR doon po sa makikita natin dito sa number 2 that all progenies breed from the facility shall be reported to the regional office through the nearest Senro 1 week after the birth. So ito po yung tinatanong ni kahabi bakit birth. Kasi po yung CWR kahabi Eduardo Jr. ay hindi naman po ito patungkol lang sa ibon. Ito po ay patungkol po sa lahat ng species na kinakailangan iparehistro sa DNR. Mayroon din po itong mga sa animal. May sa mga 2 foot, 4 foot. Ay sabihin yung 4 ang paa. Yung mga species na yan, mga exotic animal. Tayo po ay ang napag-uusapan lang natin dito ay patungkol po sa ibon. So dapat ito ay merong slash na birth or hatch para naliwanagan tayo. Dahil ang pagkakaintindi nga ni kahabi Eduardo Katies ay hindi nga naman nanganganak ang ibon. So katulad nung nakalagay na penro or senro, merong slash. Dapat nalagyan din yung birth slash hatch. So pinapatungkulan ito sa pagpapanak at sa pagpapapisa. Pero ganun pa man ay naipaliwanag sa atin ng maigi ng Enforcement Division kasi sila po yung nag-i-inspect sa ating aviary. So salamat po sa
mga enforcement division na nagpapaliwanag ng maayos para naman na nabibigyan tayo, nai-enlight tayo ng kapaliwanagan patungkol nga po dito sa mga bagong regulasyon. So, hope Eduardo Katiis na yung bird po ay hindi lang po ito patungkol sa ibon. So doon po sa karagdagan na inyong tanong na at wala po akong makitang form na 1 week report kundi QBR form lamang pang quarterly breeding. Medyo matrabaho kapag weekly ay may bagong hatch, ubos pamasahe unless may online submission sila. So, Kahabi Eduardo Jr. Katiis, so sa pagsasubmit natin ng QBR, meron tayong tinatawag na Inventory Monitoring Certificate. Ito yung QBR. Ito yung Quarterly Breeding Report. Dito natin ilalagay lahat ng mga detalye ng ating sa loob ng 3 buwan ng ating pag-update sa ating ibunan. Kung meron po tayong na lay or nangitlog ng mga species, di ba po ba meron tayong second page ng nilalagay natin yung breeding report, tapos ilalagay natin kung anong period at yung kung anong species. So ito po yung ating gagamitin para sa pagpasa kung meron tayong nahatch sa loob ng after 1 week. So ito po yung ating ipapasa. Hindi na natin ipapasa itong certificate or inventory. Ito na lamang pong breeding report. Ilalagay lang natin dyan date laid kung kailan nangitlog at kailan po napisa. So after tapos ilalagay natin kung anong species at kung may ring band ay ilalagay po natin. So after 1 week na ma-hatch, doon po natin itong ipapasa itong breeding report. So ito lamang po yung ating ipapareceive. So ganun din dati, nagwo-worry ako dahil malaking abala nga naman. Totoo nga naman. Pero kung ito po yung ating nakakahiligan ay dapat i-consider natin as a part of our life. Ito po'y bahagi na ng ating buhay, itong ating obligasyon sa pagsasubmit ng mga breeding report. Kung ito rin po yung advice sa atin ng Enforcement Division na doon sa pagsasubmitan natin sa Senro or Penro ay tanungin natin kung pwedeng mag-submit ng online submission. Kasi ina-accept naman daw nila. Yun din po ang advice sa akin na kung meron tayong mga kakilala doon sa Penro ay hingiin natin kung kanino natin pwedeng isubmit yung breeding report after hatch doon sa ating species. So yun po, para hindi na po tayo maabala. Tapos papahingi na lang tayo ng copy na na-receive na nila. So through picture na lang po pwede natin i-send sa messenger or saang pwedeng through email or through messenger. So maganda yan, Kahabi, ay makipag-ugnayan tayo sa DNR na ating nasasakupan. So yun lang po, hindi naman po ito komplikado. Medyo hindi lang natin nauunawaan. Pero pag tayo po ay napaliwanagan ng Enforcement Division, ito po ay napakasarap ginhawa. At ito na po ay magiging bahagi ng ating buhay habang tayo po ay nag-aalaga ng ibon. So hope, Kahabi Eduardo Jr. Katiis ay meron tayong nakukuha kahit maliit na paglilinaw lang at yun naman po ang inyong nais. At ganoon din po ay yung katanungan ng ating kahabi na si Dicky Mini Avery. Sobrang laking trabaho naman po pala kapag kada hatch report agad. Paano kung weekly may mahatch? Paano kung weekly may mahatch? Edi weekly pupunta sa DNR. So yun po, kung marami tayong alaga, Kahabi, ay yun po ang ating obligasyon dahil ito po yung policy, rules and regulation na ating natanggap dito sa CWR. So ito po yung nakasaad dito na kailangan nga natin magpasa ng report after 1 week hatch. So ganun pa man ay madali naman ito magawa ng paraan kung magbibigay at papahintulutan tayo ng DNR Penro Senro na through online submission na lang po yung ating gagawin sa weekly hatch. At kung quarterly
ay pwede rin online submission ay mas maganda. So, ganun sa pakikipag-ugnayan lang naman po yan lahat, kahabi. Lahat naman po ng usapin ay nadadaan sa maayos na kapamaraanan. So, sumangguni po tayo sa Penro, Senro nating nasasakupan at ibahagi natin na kung maaari ay weekly na lamang po ay online submission na lang po yung weekly na hats na ating gagawin. Dahil alam naman natin kung marami tayong mga species tapos sunod-sunod yung pag-hats. So ganun nga naman malaking abala. So kung maaari ay through sa online submission nawa ay mapahintulutan tayo ng DNR. Ngunit doon po sa advice sa akin ng Enforcement Division na dumalaw sa ating apiary ay pwede naman po yung online submission. Ngayon lang, hingiin natin sa Penro or Senro kung sino at kanino po natin pwede ipasa yung breeding report na ating gagawin pag tayo po ay meron ng nahats sa weekly report. So ganito lamang po. Itong form lamang po yung ating isasubmit sa weekly. So, hope kahabi meron tayong mga natutunan kung bakit kailangan natin mag-update sa ating ibunan. At kailangan natin mag-update every third quarter. Ibig sabihin, kada 3 buwan. Katulad niyang kahabi, natapos na po ang third quarter, July, August, September. So, kailangan na po natin mag-update. Alamin natin kung ano na po yung status ng ating mga ibunan dahil tayo po ay magsasubmit na muli ng third quarter breeding report. Ito po yung inventory monitoring report na isasubmit natin every third quarter. Hanggang kailan po tayo magpapasa? Nakalagay din po sa CWR holder na that all disposition and mortalities of any of the animal stock including the progenies shall be reported in the quarterly breed report to be submitted within 10 days after the end of the third month. So ibig sabihin, pag natapos na itong September hanggang 10th day ng October, doon po tayo magsasubmit hanggang ika-10 araw ng the following month. So October 10, pwede po tayo mag-submit ng ating third quarter breeding report. Tapos kahabi, meron pa tayong duties and responsibilities na ang mga mortalities dapat po pala may necropsy report. Halimbawa, tayo po ay merong namatayan, meron tayong namatay na mga species, ay kailangan ay hihingi pa tayo ng necropsy report from licensed veterinarian para malaman po ang cause of death ng isang ibon at need picturean ang ibon at i-attach sa pag-submit na sa QBR. Kung meron tayong mga namatayan ng mga species ay kailangan pa natin hingan ng report. Dadali natin sa licensed veterinarian at alamin natin yung cause or pagkamatay ng ating mga alagang ibon. So yun po mga kahabi ang ating talakayan kung bakit kailangan mag-update sa ating ibunan. Third quarter breeding report na po kasi para po ito sa lahat ng mga CWR holder, Certificate of Wildlife Registration Permittee na ating obligasyon o ating parte na ika nga ng ating buhay itong ating pag-submit, pag-surrender or pagkasunod sa mga patuntunan ng DNR, Rules and Regulation, Guideline and Policy. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman regarding po sa ating pag-aalaga at sa pag-update ng ating mga ibunan at lahat at napakasarap ng pakiramdam kung tayo po ay smooth na nakakasunod sa mga policies, rules and regulation ng DNR. Lahat naman po ito mga kahabi ay tayo naman po rin ang magbe-benefits. Ayusin lang po natin, dadan-dahanin at to the end of the day malalaman din natin kung ano yung proseso. Madali lamang po ito sa pagpoproseso. Ang kailangan lang po natin ay maunawaan natin ang tamang kapamaraanan para hindi po tayo nahihirapan. So meron naman po tayong dapat katanungan ay pwede nyo pong i-comment
or pwede nyo naman po kayong lumapit sa DNR na inyong nasasakupan, kasi merong mga policy, rules and regulation na depende sa region eh. Mayroong pagkakaiba minsan, hindi naman lahat. Meron lang pagkakaiba sa mga policy, guidelines, rules ng mga DNR, lalo na sa Senro or Penro. So mas mainam yan na sa ating pinakamalapit na nasasakupan ay pwede tayo pumunta at maghingi lang ng kapaliwanagan para dun sa ating nalilitong katanungan. So okay po. So maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.